Magandang araw po sa inyong lahat at tumayo po tayo at tayo po ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito na yung pinagkaloob na kami ngayon Panginoon ay narito at mag-aaral lang yung salita Panginoon at makikinig. Maraming salamat Panginoon sa iyong habag at awa Panginoon na kami po ay yung niligtas. Binigyan mo po kami, O Diyos, ng pag-asa, Panginoon, mula sa kadiliman, Panginoon. Kami iyong niligtas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa biyaya at habag mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At sa mga naririto, Panginoon, na naka-attend, Panginoon, ay bigyan mo po kami, Panginoon, ng iyong pangunawa, Panginoon, na makarinig ng iyong salita. At ito po, O Diyos, ay maipamuhay namin, Panginoon. At makalakad kami, Panginoon, na nasa iyong katwiran, O Diyos. Salamat sa maghahayag ng iyong salita, O Diyos, na patuloy na gabayan mo, Panginoon, ng iyong Espiritu, na ang lahat, Panginoon, ng bawat aralin at gagawin, Panginoon, ay aayon lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, O Diyos, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, O Diyos, sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay darako po tayo ngayon sa announcement. At ang ating pong Lord's Day worship ay every Sunday. Ngayon po, ito po ay nag-uumpisa ng alas 9 hanggang alas 11 po ng umaga. At nais namin, Panginoon, na kayo po ay dumalo sa every Sunday at 9 a.m. Darako na din pa tayo sa Bible study. Ito po ay, ang oras po nito ay 4:30 to 5:30 p.m. So, lahat po ay encourage namin na makadalo sa pagtitipon na ito at pag-aaral ng salita ng Diyos. At next po. Sa Super Tatay and Nanay po, ang schedule po natin dito is every Friday, 7:30 ng gabi hanggang 8:30. At nais po naming anyayahan ng mga tatay at nanay na dumalo. Ito po ay napakaganda at napakahalaga, lalo na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po ay marami po tayong matututunan dito. At ang last po natin ay ang Night and Psalms, Hymns and Prayers. Ito po ay every Saturday ng 7 p.m. At ito po ay may on-site and online po. Nais din namin kayong imbitahan. Ito po ay patungkol sa panalangin ng bawat isa. At ano man ang kalooban ng Diyos sa panalangin na ihahayag niya. At sa giving and offering po natin, andyan po yung box. Kung bukal po sa ating puso na magbigay, andyan lang po ang box para sa offering and giving. Ito lang po. At ngayon po ay darako na po tayo sa declaration. Those songs. Praise. Praise, praise. Praise. Ikaw yan ah. Praise. Sige po. So tayo po ay magsitayo. Sige natin pong unang kakantahin ay God is for us. So sa mga online, sali rin po kayo sa pag-awit. 1, 2, 3, go.
Sing verse 2. Even when I stumble, I will never fall. I will never turn back, 'cause your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will cheer me onward with never-ending grace. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Sing bridge. Neither high nor death could separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave his Son to free us holds me in his love. One more time. Neither high nor death could separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave his Son to free us holds me in his love. All time, all together, let's sing. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is? One more time. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Amen. So ngayon kantayin natin yung pangalawang kanta, no? There is a fountain. 1, 2, 3, go. All together, let's sing. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein, and sinners plunge beneath that flood lose all their guilty stains. Sing, lose all. Lose all their guilty stains. Lose all their guilty stains. And sinners plunge beneath that flood. Lose all their guilty stains. Sing verse 2. The dying thief rejoiced to see that fountain in his day. And there have I dove as he washed all my sins away. Come on, let's thank our God. Washed all my sins away. Washed all my sins away. And there have I dove as he washed all my sins away.
Let's declare our dying lamb. Dear dying lamb, thy precious blood, come on, shall never lose its blood. Never. Till all the ransomed church of God be saved to sin no more. Be saved to sin no more. Or be saved to sin no more. Till all the ransomed church of God be saved to sin no more. Let's sing by faith. Ever since by faith I saw the stream, thy flowing would supply. Redeeming love, redeeming love has been, come on, declare, and shall be till I die. Come on, declare, and shall be till I die, and shall be till I die. All by God's grace. Redeeming love has been my theme, and shall be till I die. Let's sing the last verse. When this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave. Dito magsisimula yung buhay natin. Then in a nobler, sweeter song, I'll sing thy power to save. Call it sing. I'll sing thy power to save. I'll sing thy power to save. And in a nobler, sweeter song, I'll sing thy power to save. Hallelujah. At para sa ating huling kanta, ito yung bagong kanta po, no? Turn your eyes upon Jesus. Okay. 1, 2, 3, go. All together, let's sing. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Indeed. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Let's sing. Turn your eyes to the hills,
justice and mercy embrace. There's a Son of God gave his life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Let's sing verse 3. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion away. What a glorious dawn, fear of death is gone, for we carry his life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh, Jesus, we turn our eyes to you. Let's sing the last verse. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for his own. Let's declare. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Amen. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. One more time, sing Jesus. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Hallelujah. Amen. Praise God. Tayo po ay magsiupo. Balik mo na mamaya. Okay? Praise. Hello. Praise. Mic testing. Hello. Wait lang po ha. Niyayanig ang ating... Hello, praise. Hello, mic testing. Yan. Okay na? Okay. So, ready na ba tayo? Ready na sila? Okay, tabingi yata. Tabingi. Alright. So, okay na Ate Ara Joyce? Ayan. May bisita tayo.
Nakikita na ako? Ah, yes. Okay. Alright, so good morning and welcome po sa ating Lord's Day Worship Service. So welcome din po sa mga kasama natin dyan sa Skype. So I'm so glad na kasama namin kayo. And so gusto ko lang po talagang pasalamatan ang Panginoon sa umagang ito. Marami pong nangyari personally sa akin. So, hindi pa rin po. Yes, so kanina umaga hindi po ako nakatulog since buntis po ako. Kailangan pong may lumabas na tao. Tao na lang gagamitin ko. But anyway, so yun po, nilagnat din ako kaninang umaga kasi nga dahil po sa sakit. And hindi po ako halos nakatulog. Pero ito po, biyaya lang po talaga na nakaharap pa ako sa harapan ninyo. And ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nag-prevail pa rin yung plano niya. No? Pero hindi ko naman po talagang inisip na hindi tutuloy. Kahit na magkasakit-sakit, tutuloy pa rin ako kung yun po ang ibibigay na circumstances ng Panginoon. And so, nakita ko naman na inayos niya lahat. At dumating din yung ating bagong mic. So, kung makita niyo po, maganda na din yung parang output niya. No? So, we praise God doon. So, kahit nanghihina pa rin ako ngayon, medyo nanghihina pa na talaga yung paa ko. Pero, ang lakas ng Panginoon ay enough. So, huwag na natin patagalin. This will be another long message. Babalaan ko na po kayo. Pero this is so wonderful. So, magpapatuloy tayo sa Acts chapter 2, verses 5 to 11. So, kahapon, last week, nakarang linggo, atin pong nasimulan ang chapter 2 ng mga gawa. At natapos tayo hanggang sa verse 4. And kung saan po natin natutunan yung baptism of the Holy Spirit o madalas po nating tinatawag na pagpuno ng Espiritu Santo at yung feeling of the Holy Spirit. Yun po yung pagpuspos ng Espiritu Santo naman sa Tagalog. So bago po ako magpatuloy sa review, tayo po'y manalangin muna. Panginoon, maraming salamat at lahat ng ito ay biyaya mo lamang. Ang salita mo, ang siyang aming tanging kailangan, O Diyos, sa aming buhay upang kami ay patuloy na mabago ang aming mga isipan, na magbabago ng aming mga buhay upang malaman namin kung ano po ang iyong kalooban at siyang aming maipamuhay. Salamat, Panginoon, dahil ito ay again another gift mo, Panginoon, despite sa mga nangyari, sa mga circumstances. Tunay nga, Panginoon, na hindi talaga matatwart or mapipigilan ang paghayag po ng iyong salita. Ikaw po ang mangungusap sa amin at maraming salamat sa banal na Espiritu na siyang pupuspos sa bawat isa na makakaintindi, makakarinig, makakaunawa at maisa sa buhay ang iyong salita. Para po lahat ng ito ay sa iyong kaluwalhatian. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, nung last week po na pag-usapan natin yung baptism of the Holy Spirit at yung feeling of the Holy Spirit. Sana po maging klaro na po ito sa bawat isa. Magkaiba po yung dalawang iyon. Okay? So, balikan natin sandali yung baptism of the Holy Spirit or yung pagpuno ng Espiritu Santo. Ito ay makaisang beses lamang pong mangyayari. Tandaan niyo po yan. Isang beses lang yan mangyayari. At ito ay hindi rin bagay na nai-experience. Pag sinabi po nating na-experience, yung parang may mararamdaman ka. No? Yun po yung baptism of the Holy Spirit. Gaya po nung time po na tayo po ay naligtas, nung tayo po ay nanampalataya. Di ba? Hindi po tayo nakaramdam ng parang kuryente and something na nagbago sa atin. But ang pagpuno po sa Espiritu Santo ay non-experiential. Hindi na-experience. Okay? At kagaya din po ng nabanggit ko, yung pagpuno po ng Espiritu Santo ay kagagawan lang po ng Panginoon. Again, baptism of the Holy Spirit ay kagagawan lang ng Panginoon. It is monergistic. Pag sinabi nating monergistic, tanging Panginoon lang ang may gawa noon. At gaya nga po ng sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto in chapter 12 verse 13, sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat. Ito po ay kinakausap po ni Pablo ang mga mananampalataya. Hindi po kasali ang mga hindi mananampalataya dito.
And listen carefully sa kanyang sinabi. Sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat, mga mananampalataya, tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Now, dito natin matututunan na ang baptism of the Holy Spirit po, yung pagpuno ng Espiritu Santo, ay ang paglalagay po sa atin ng Panginoon sa iisang katawan ng Panginoong Jesus. Ano yung iisang katawan na yon? Yun po yung tinatawag natin na iglesia. At hindi lang po yun, ito rin po ang panahon na kung saan ang Espiritu Santo po ay nananahan sa buhay ng bawat mananampalataya. So hindi lang tayo nilagay sa iglesia, but nananahan din po ang Espiritu sa mga buhay natin. Yun po yung tinatawag na indwelling at hindi po yun mawawala magpakailanman. Now, yun po ang natutunan natin sa verses 2 and 3. Now, kung babalikan naman po natin yung verse 1, so lalo na po sa mga hindi namin nakasama nung nakaraan, kung babalikan po natin yung verse 1, doon po natin nakita na nangyari po yung pagpupuno ng Espiritu Santo sa unang batch po ng mga mananampalataya. Okay? Sino po yun? Yung 120, kung matatandaan po ninyo. Okay? Naintindihan po natin nung huling linggo na ito po ay ito po yung soberanyang pagtatalaga ng Panginoon. Kung kailan po yun nangyari, yun po ay soberanyang pagtatalaga ng Panginoon. At kung matatandaan nyo, nangyari po yun sa araw ng Pentecostes. Now, hindi po ito pagkakataon lang o random lang, ngunit ito po ay tinawag na God's timetable. Timetable na po ito ng Panginoon. Now, yung mga kapistahan po na pinagdiriwang po ng mga Israelita ay sumasalamin sa mga itinakda na ng Panginoon na mangyayari. So, papakita ko po sa inyo, meron pong picture dyan. Tingnan po natin, oh. Yung first picture. Ayan. So, medyo maliit po, pero basahin ko na lang po para sa inyo. Kung makikita nyo po, yung Paskwa or Passover, yan po yung festival or kapistahan ng mga Hudyo. At ito po ay na-fulfill sa kamatayan po ni Hesukristo. So, ang Passover po ay nangyayari kada Biyernes. Okay? At kailan po namatay ang Panginoong Jesus? Biyernes din po. Kaya po siyang tinatawag na Kordero ng Paskwa. And sa unleavened bread or walang pampaalsa. So, ito po ay nangyayari sa pista ng pag-aani. So, natatandaan niyo po yung pista ng pag-aani? Ito po yung sumasalamin sa kung ano po ang unang bunga ay gayon din ang mangyayari sa mga nalalabing bunga. Okay? At ito po ay ginaganap sa araw ng linggo. Ibig sabihin, kung ano po yung kinalabasan ng unang bunga, yung hinahandog nila sa linggo, yun din po ang mangyayari sa the rest na mga bunga. Yun po ang purpose nun. And yun po ang nagpapakita, sabi dyan, yung resurrection of Christ. Yung pangatlo, no, yung first fruits. Yung pagkabuhay po ng Panginoong Jesus. Kailan po nabuhay ang Panginoong Jesus? Linggo. Di po ba? So siya ang unang bunga. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesus ay nabuhay, kaya ang mga susunod din na bunga, which is yung mga mananampalataya, ay mabubuhay din. At yung linggong iyon po, sila po ay kumakain ng tinapay na walang pampaalsa. And kung babasahin po natin ang Biblia, ang pampaalsa po ay nagre-represent ng kasalanan. Now, bakit po sa unang linggo wala pong pampaalsa? Dahil yun po ang nagre-represent kay Hesukristo na wala siyang kasalanan. You see? Yung mga kapistahan is sumasalamin po talaga sa kung ano yung gagawin ng Panginoon na natupad na. At yung pangatlo, kung makikita nyo po dyan yung weeks, yung pangapat, weeks. Yan po yung tinatawag na Pentecostes. Bakit siya weeks? Kasi it composed of 7 weeks. So, 7 na linggo. Ibig sabihin, 7 times 7, 49. Then kinabukasan nun, yun na yung araw ng Pentecostes, yung pang 50th na day. At anong nangyari sa Pentecostes? Anong nangyari sa verse 1, sa binasa natin sa chapter 2? Diba? Doon po nangyari ang pagpuno ng Espiritu Santo.
And again, ang pagse-celebrate po ng weeks or yung first fruit, kasi yung weeks po, ano po yan? First fruit din po yan. Pista ng pag-aani din po yan. Okay? So yung tinatawag na Pentecostes. So ganun din po, kung ano yung nangyari sa unang bunga na hinahandog nila, ganun din po ang mangyayari sa mga susunod na bunga. Now, one thing that is interesting, yung sa linggo pong ito, yung kinakain po nila na tinapay, meron na pong pampaalsa. Again, pampaalsa ay nagre-represent sa kasalanan. So bakit may pampaalsa? Ano nga po nangyari sa Pentecostes? Doon po nabuo ang church. Doon nabuo ang iglesia. Kaya nga sila binautismohan ng Espiritu Santo upang gawing silang, ilagay sila sa iisang katawan. Yun ang nangyari sa Pentecostes. Church, yung iglesia. And bakit? Ibig sabihin, yun din ang mangyayari sa mga susunod na bunga. Yung mga mananampalataya ay babautismohan din ng Espiritu. Ibig sabihin, isasali din tayo sa iisang katawan. Kaya iisa lang po ang tunay na iglesia. And ang isa sa mga interesting po na bagay na nangyari, again, sa linggong pong iyon, ang kakainan na po nilang tinapay, meron na pong pampaalsa. Now again, pampaalsa ay nagre-representa ng kasalanan. Now bakit may pampaalsa? Kasi ganun din po sa atin, sa church. Nandun pa rin ang kasalanan. You see? Di ba? So, napaka-amazing na malaman na lahat po ng iyon pala, no, pati yung sa Pentecostes na nangyari, yun po ay itinakda na ng Panginoon. Sumasalamin po sa mangyayari. So, ewan ko lang, sana nakuha nyo po iyon at naintindihan nyo. Ganyan po ka-amazing ang timetable ng ating Panginoon. Kung kaya't, makikita natin na ang lahat ng ito ay itinakda na talaga ng Panginoon. At sa verse 4 naman, doon natin natutunan ang feeling of the Holy Spirit. Okay? Iba na po to. Feeling na, hindi na po baptism. Okay? Or pagpuspos ng Espiritu Santo. Hindi po gaya ng baptism of the Holy Spirit, ito po yung feeling of the Holy Spirit, ito po yung nai-experience. Okay? Yung baptism, hindi na-experience. Yung feeling, nai-experience yan. Ibig sabihin, ito rin po ay maaaring paulit-ulit na mangyari sa buhay ng isang mananampalataya. Now, ito ay ang panahon na kung saan po, listen carefully, nagagawa ng Espiritu Santo ang kanyang kaloob para sa buhay ng mananampalataya. Yun po ang nangyayari kapag napupuspos, kapag napupuspos po ang isang mananampalataya ng Espiritu Santo, nagagawa ng Espiritu Santo yung kalooban niya sa buhay natin. Sana pinapakinggan niyo po yan. Now, at ito po talaga ang buhay ng isang mananampalataya. Dapat. Okay? Ito, nilalarawan ko po sa inyo kung ano po ang buhay ng isang mananampalataya. Siya po ay laging puspos ng Espiritu Santo. Bakit? Kasi ang tanging buhay ng isang mananampalataya ay upang gawin ang kalooban ng Diyos. Now, paano natin magagawa yon? We must be filled by the Holy Spirit. Dapat puspos tayo ng Espiritu Santo. At kung yung baptism po of the Holy Spirit ay monergistic, pag sinabi nating monergistic, tanging gawa lang po yan ng Panginoon. Pero ang feeling of the Holy Spirit, synergistic po ito. Anong ibig sabihin ng synergistic? Kailangan din ng ating partisipasyon. Yan ang kaibahan ng baptism and the filling of the Holy Spirit. At, ang tanong, paano ba tayo laging mapupuspos ng Espiritu Santo? No? Paano ba tayo laging mapupuspos ng Espiritu Santo? Ito ay ang ating, mangyayari po yun kapag po tayo ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Okay? Kapag nagpapasakop ka sa kalooban ng Diyos. Listen carefully. Walang tinatagong kasalanan, walang pagkukunwari, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. Totoo yan. Totoo yan. Huwag po kayo matawa. Okay? Inihahayag po natin ang mga kasalanan at tumatalikod tayo dito. At buong puso at pagkataong nagpapasakop sa Diyos. Sa madaling salita, namumuhay po tayo bilang alipin ng katuwiran. Ano lang talaga yan? Para madali nyo pong maintindihan, surrender ka lang talaga.
dun ka mapupuspos. As long as namumuhay tayo sa sarili nating kagustuhan at sa kasalanan, hindi po talaga tayo pupuspusin ng Espiritu Santo. Kaya hindi po natin nagagawa yung kalooban ng Diyos. At iyan po ang gusto kong bigyan natin ng pansin. Hindi lang sa umagang ito, but kundi po sa bawat minuto ng ating mga buhay. Sige nga po, pakaisipin po natin yung mga ginawa natin nitong nakaraang linggo. No? Sige nga po, isipin niyo po yung mga ginawa niyo nitong nakaraang linggo. At ang ginagawa mo ngayon. Tanong ko po sa inyo, may tinatago ka ba? 1 million. May tinatago ka ba? Nagkukunwari ka ba? Nagmamatigas ka ba? Nagpapakasasa ka ba sa pagnanasa ng iyong laman? Totoo ba ang sinasagot mo sa kapatid mo kapag tinatanong ka, saan ka galing? Totoo ba ang sinasagot mo kapag tinatanong ka ng mga kapatid mo, okay ka lang ba? Totoo ba ang sinasabi mo or sinasagot mo kapag tinatanong ko, anong ginawa mo? Totoo ba yon? Sure jug ka diha. Okay? Now, kung titingnan natin, kung titingnan po natin, no, yung mga laman po ng mga mobile phones ninyo, tingnan nga po natin yung Messenger. Baka may kamurahan ka na dyan, no? May kaaway ka na. Sisimba ka, pero sa Messenger may kaaway ka pala. Di ba? Sinasabi mo, nananampalataya ka, pero gumagawa ka ng mga kahalayan sa Messenger. Di ba? Bakit po yun ang pinofocus ko? Kasi ngayon po, yun na po talaga yung common na field na nagagawa po yung kasalanan. Tingnan nyo nga po yung mga browser ninyo, mga photos ninyo, yung mga cloud storages ninyo, yung mga recently viewed photos and videos. Masasabi mo ba ng diretso, wala kang pag-aalinlangan na wala kang tinatago? Safe yung mga matatanda kasi hindi sila ginagawa yan. Pero still, di ba? Still, nangyayari po yan. Now, yung mga pakikipag-usap mo ba sa mga pare mo at mari mo, classmates mo at workmates mo, nare-represent mo ba ang Panginoon? Di ba? Di ba? O, nakakapalagayan mo sila ng loob kasi umaayon ka sa gawi ng pananalita at kilos nila. Yung tipong mas at home ka pa kapag kasama mo yung friends na hindi mananampalataya kaysa kasama mo yung mga kapatid mo na mananampalataya. Now, mga kapatid, hindi na po tayo ganyan. Okay? Hindi na po dapat tayo ganyan. At hindi na tayo mamumuhay ng ganyan. Bagong nilalang ka na. Hindi ka na katulad ng dati. Ikaw ay hindi na ayon sa laman, kundi ayon ka na sa Espiritu. So, ibig sabihin, ang normal po na pamumuhay natin ay ang pagpuspos ng Espiritu Santo. Tindihan niyo po yun? Ibig sabihin, ang tanging hangarin at kaligayahan natin ay ang sundin ang kalooban niya. Okay? Now, kung kaya't mag-ingat po tayo lagi sa mga desisyon na gagawin natin. Dahil po, yung mga desisyon po na iyon, malaki man, maliit o malaki man, malaki po ang maidudulot nito sa atin. Lagi nating pong pakiisipin na tayo ay laging nakikipaglaban sa ating sarili, sa mundo, at sa eskema ng dyablo. Kaya nga po, di ba, one of our memory verse, sabi po ni Pedro sa kanyang unang sulat sa chapter 5 verse 8. Di ba? Memorize natin to. Magpakatino kayo. Magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal.
na humahanap ng kanyang malalapa. Lagi niyo po yun pakaisipin. Okay? Lagi niyo po yun pakaisipin. Kung kaya't may mga bagay po na nangyayari. Okay? Kung may mga bagay man po na nangyayari sa ating mga buhay, o may mga tao man po na nakakasalamuha tayo, kung ito po ay nagbibigay ng kaligayahan sa ating sariling pagnanasa, ihinto mo na po yan at iwan mo na po yan. Huwag kang magpapatuloy sa paglalakad ng patibong ng kalaban. Ang iyong sarili, ang mundo, at ang dyablo. Yan po ang ating kalaban. Now, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi iyon po ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi nating nagagawang magpasakop sa Diyos at kung kaya tayo ay namumuhay na hindi napupuspos ng Espiritu Santo. Okay? Kailangan nating patuloy na baguhin ang ating mga pag-iisip at lagi nating ilagay ito sa ating mga pag-iisip. Uulitin ko ang sinabi pa ng salita ng Diyos sa pamagitan ng lihim ni Pablo. Be filled with the Holy Spirit. Diba? Yan po ang sinabi ni Pablo. Be filled with the Holy Spirit. Mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Yun po dapat ang nangyayari sa ating mga buhay. Ngayon, sa ating pong pagpapatuloy, atin pong mas papalawakin yung pag-intindi natin ng pagpuspos ng Espiritu Santo. Okay? So yung kanina ko pong ginawa, review lamang po ayun. Pero sana nangungusap po sa inyo at surrender. Okay? No? Be filled with the Holy Spirit. Now, patuloy tayo sa Acts chapter 2 verses 4 to 12. Wag po kayo mag-alala, mabilis lang po to. Basahin natin. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem na mga relihiyosong Hudyo buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Now, dahil sa ugong na ito, ay nagkatipon ang mga maraming tao at nagkagulo sapagkat naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kani-kanilang sariling wika. Sila ay nagtaka, namangha at nagsabi, tingnan ninyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Paanong naririnig natin ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan? Paanong ang mga Parto at mga Medo at mga Elamita at mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga lupain ng Libya na sakop ng Cyrene at panauhing taga-Roma, mga Hudyo, at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Kretio at mga Arabe, ay naririnig nating nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Silang lahat ay nagtaka at naguluhang sinasabi sa isa't isa, ano ang kahulugan nito? So ito po yung nangyari pagkatapos po nung pagbautismo ng Espiritu Santo at pagpuspos ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya. Now, pansinin po natin yung verse 4. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, filled with the Holy Spirit. At nagsimula po silang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Now, tingnan niyo po, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Now, kung babasahin po natin to, isa po ito sa napakagandang paglalarawan ng isang taong napuspos ng Espiritu Santo. Okay? Sila ay kontrolado ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Ang sinasabi lamang nila kung ano po ang pinagkaloob ng Espiritu Santo. So you see, ang isang taong puspos ng Espiritu Santo, ang tanging sinasabi o ginagawa niya kung ano ang kalooban ng Espiritu Santo. Very nice example. Wala pong nanggagaling sa kanila. Tanging mga salitang ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo.
That's a good example. Now, kung tatanungin natin, paano? Again, ang pagpapasakop po nila sa kalooban ng Diyos ang naging dahilan bakit po sila pinuspos ng Espiritu Santo. Hindi po ito naiiba. Siguro tatanungin nyo, bakit yung mga alagad napuspos sila ng Espiritu Santo? Same thing. Same reason. Sila po ay nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Paano mo yan nasabi? No? Paano mo yan nasabi, Ryle? Now, natatandaan nyo po ba kung ano yung ginawa nila? Pagkatapos nilang makita ang pagbabalik ng Panginoon sa langit, natatandaan nyo po ba kung anong ginawa nila? Chapter 1. Chapter 1. Di ba? Anong ginawa nila? Humiga ba sila? Humilata ba sila? Gamit yung mga mobile phones nila pagdating ng kanilang mga bahay? Nag-isip ba sila anong mga movies ang papanoorin nila? Inaksaya ba nila ang mga panahon nila sa pakikipag-chat sa Messenger or scroll sa social media? Or pakikipag-chismisan? Yun ba ang ginawa nila? Hindi. Sila ay nagtipon, kung matatandaan niyo sa chapter 1, sila ay nagtipon at bawat isa sa kanila, itinalaga ang kanilang mga sarili saan? Sa pananalangin at pag-aaral ng mga kautusan at ng mga propeta. Yun po yung ginawa nila. Di ba? Now, hindi sila kagaya ng mga tao na pagkatapos ng Lord's Day worship service, pagkatapos ng Night of Psalms, hymns and prayers, pagkatapos ng Bible study every 4:30 to 5:30, na imbis na magbulay-bulay ng mga napag-aralan mula sa salita ng Diyos, ay hinahayaan nilang mapalitan ito ng mga makamundong bagay sa pamagitan ng pagbuhos ng oras nila saan? Sa kanilang mga mobile phones. Kaya allergic na po talaga ako dun sa pag nakikita ko talaga naka-cellphone. Although yes, gumagamit po ako ng cellphone, hindi ko po iyon pinagkakaila. And ini-evaluate ko rin po yung sarili ko, tama na to. Di ba? Now, ang mga alagad po, sumunod po sila. Sumunod po sila. Naghintay sila, di ba? Naghintay sila. Hindi sila umalis. Di ba? Yun ang instruction ng Panginoong Jesus. Bawat detalye bawat detalye ng ibinilin sa kanila ng Panginoong Jesus ay kanila pong ginawa. No? Napakagandang halimbawa ng isang mananampalataya. Nasabi nga po ni James, nakikinig at sumusunod. Yan po ang halimbawa ng isang mananampalataya. Wala pong mananampalataya na hindi nakikinig at hindi sumusunod sa bilin ng Diyos. Okay? Wala po. Now, kaya alam niyo po, sa mga nakakaramdam po ng parang, ay, hindi ko nararamdaman yung gabay ng Panginoon sa akin. O, hindi ko nararamdaman kumikilos ang Panginoon sa buhay ko. No? Ang problema po ay hindi sa Panginoon. Okay? Hindi po sa Panginoon ang problema. Mali pong itanong na ginagabayan ba ako ng Panginoon. Mali po yan. Sounds familiar? Parang hindi ako ginagabayan ni Lord. Parang cold ni Lord. Mali po yan. Mali po yung katanungan na yan. Ang tamang tanong, sumusunod ka ba? Nagpapasakop ka ba? Kasi ang gabay ng Panginoon, laging nandyan yan. Ang tanong, sumusunod ka ba? Yun po ang tamang tanong. Hindi yung parang natutulog ang Diyos. Ikaw po ang tulog. Ikaw yung punong-puno ng cellphone. Now, i-examine po natin ang buhay natin. Pakaisipin natin ang mga ginawa natin. Nakikinig ka ba talaga ng salita niya? Okay, nakikinig ka po. Kasi nga araw-araw tayong may Bible study. Okay. Ang tanong, sumusunod ka ba? O, kinakain ka na ng cellphone mo.
o kinakain ka ng mga hobby mo, o kahit na anong bagay na mas inuuna natin kesa sa Panginoon. Sige nga po, pakaisipin po natin. Now, itigil nyo na po iyan. Ang Panginoong Jesus ang unang bunga. Makinig po kayo. Ang Panginoong Jesus ang unang bunga. Ibig sabihin po, siya po yung exact representation ng kung ano po ang mangyayari at ipapamuhay ng mga nalalabing bunga. Ibig ko pong sabihin, yung mga mananampalataya sa Kanya. Tandaan niyo po ha, ito sabi po ito ng salita ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus ang unang bunga. Pag sinabi nating unang bunga, the exact representation ng kung ano po yung susunod na bunga. Ibig sabihin po, lahat ng mga mananampalataya ay mamumuhay din, listen, gaya ng ipinamuhay ng Panginoong Hesukristo. At ginagawa ang kalooban ng Ama. At siya din po ay mabubuhay sa darating na panahon dahil nga ang unang bunga ng si Jesus ay nabuhay din. So if we claim to be followers of Christ, siguraduhin po natin na katulad po ng pamumuhay natin kung ano yung ipinamuhay ng unang bunga. Kung kasama po tayo doon sa trigo at hindi po sa damo, you must live like the first fruit. Ngayon, balikan natin yung verse 4. Sinabi po dyan, nagsisimulang magsalita ng iba't ibang wika. Okay? Now, ito po ay mula sa Greek word na glossa. Kaya di ba merong glossary? Definition of words? Mga wika. No? It's from the Greek word glossa, nang ibig sabihin ay languages or lengguwahe o mga wika. Tunay na wika. Hindi po ito yung naririnig ninyo na mga okay? Hindi po yun. Ganon. Now, para po mas malinaw po sa inyo, ready? Para mas malinaw po sa inyo, meron po akong ipapanood na video. Ito po yung issue bago po natin panoorin. Tanong po no na dapat nating sagutin mamaya. At napakahalaga po na maintindihan natin ito. Sa bawat isa, no, upang mas makilala po natin ang Espiritu Santo at ano talaga ang tunay na pagkilos niya sa ating mga buhay. So bago yan, panoorin po natin yung video. Sige, sige. Okay? Okay na? Okay. So, sa napanood po ninyo, kung mapapansin nyo po yung video na yon na pinanood natin, ito yung mga grupo po na kilala bilang charismatic at Pentecostals. Okay? Now, ang sinasabi po nila, ang patunay na nananahan sa iyo ang Espiritu Santo ay yung pagbabautismo ng Espiritu Santo. Well, yes, tama po yun. Dapat bautismuhan ka talaga. Kaya lang, sabi nila, makikita na binautismuhan ka talaga ng Espiritu Santo kung mag-i-speaking in tongues ka. Yung kaninang nakita nyo po. Okay? Isang patunay na nananahan sa yung Espiritu Santo, binautismuhan kayo ng Espiritu Santo, kung nagagawa nyo din po, iyon. Yun po ang kanilang sinasabi. Now,
hindi lang po iyon, pati din po yung iba pang mga kaloob ng Espiritu Santo, gaya ng pagpapagaling ng sakit. Di ba? Kung makikita nyo po dyan sa mga, ito din, yung taong din po yun. Nagpapagaling daw siya ng mga may sakit. Now, naniniwala po sila, okay, na kung ano po yung nangyari sa Acts chapter 2 verse 4 na binasa natin kanina, ay nangyayari at mangyayari pa rin sa mga darating na panahon. Yun po ang kanilang pinaniniwalaan. Hindi man lantarang sinasabi, ngunit kung ating pakikinggan ng mabuti, kung ating po pakikinggan ng mabuti, kung hindi makikita sa iyo itong mga kaloob na sinasabi, yun nga, yung ginawa nila kanina, ay masasabi na ring hindi nananahan sa iyong Espiritu Santo. Okay? Now, ibig sabihin din nun, sa makatuwid, ikaw ay hindi ligtas. You see? Dapat nakikita sa iyo yun para mapatunayang may Espiritu Santo ka. And pag wala kang Espiritu Santo, wala ka kaligtasan. Hindi ka ligtas. Now, hindi ko po sinasabi na lahat ng mga kasapi ng charismatic movement at Pentecostals ay nagsasabing ang mga patunay na ito ay mahalaga upang mapatunayang ligtas ang isang tao. Hindi ko po yun sinasabi. Ngunit, meron pong mga kasali or kasapi nitong charismatic movement at Pentecostal na may isip nila na ito'y mahalagang katiyakan ng kanilang kaligtasan. Hindi man nila sinasabi, pero syempre, di ba? Kung yun ang tinuturo nila, may isip mo talaga na yun yung magiging katiyakan mo, assurance mo na ligtas ka. So, magta-try hard ka talaga na di ba? Okay? Now, ang tanong at atin pong sasagutin, totoo bang nangyayari pa rin ang speaking in tongues? Okay? Totoo bang nangyayari pa rin yun ngayon? At totoo bang ito ay katibayan or katiyakan ng kaligtasan? That's very important topic. Okay? Now, upang masagot po natin ang tanong na ito, kailangan natin maintindihan kung ano ba ang halaga at ano ang dahilan, bakit nangyari sa Acts chapter 2 verse 4. Bakit sila nagsalita ng iba't ibang wika? Para masagot natin yung tanong. Naintindihan niyo po? Now, kung matatandaan niyo po ang setting, no? Yung setting ng pangyayari, ito po ay sa panahon ng Pentecostes. Okay? May celebration pong nagaganap. Now, ito po ay pagdiriwang, listen carefully, yung Pentecostes po ay pagdiriwang na kung saan ang mga Hudyo na nagmula po sa iba't ibang bansa ay pumupunta sa Jerusalem. Yan po yung celebration na yan. Upang makibahagi sa pagdiriwang po na iyon. Now, kung makita natin sa verse 5, punta tayo sa verse 5. Noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem na mga relihiyosong Hudyo buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. So ito yung mga taong pumunta po that time. So kung kaya't ating ilalarawan po sa ating mga isipan na ang Jerusalem po nung time na ito, punong-puno po ng mga tao na nanggaling sa iba't ibang bansa. You see? At yung iba't ibang tao po na iyon ay gumagamit po ng iba't ibang lengguwahe. At hindi lang po ito sila mga normal na dumadayo lang. Hindi po. Pansinin niyo po yung verse 5. Anong sabi diyan? Mga relihiyosong Hudyo. Very specific description. Sila po ay mga relihiyoso. Ibig sabihin, sila po ay pumupunta sa Jerusalem bilang pagsunod nila sa katuruan na meron ang mga Hudyo, kung kaya't pumupunta talaga sila kahit na sila po ay mula pa sa ibang bansa. You see? Na-imagine nyo po yung kanilang devotion? Di ba? Grabe yung devotion nila. Kahit talaga ibang bansa, at tujog ko. Di ba? Pupunta talaga ako kasi yan ang panata ko eh. Yan yung devotion ko sa Panginoon. Okay, now, ano pong nangyari? Basahin natin yung verse 6. Di ba, ang bilis? Dahil sa ugong na ito, ay nagkatipon ang maraming tao at nagkagulo sapagkat naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita ng kani-kanilang sariling wika. Ito yung nangyari. Now, yung binanggit po dito na ugong, hindi po ito yung pagsasalita ng mga apostol sa iba't ibang wika. Hindi po yon. Bagkus, ito po yung tunog na narinig po natin na nabasa natin sa verse 2. Pakita nyo nga yung verse 2. Ito yung ugong na mula sa langit na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas. Hindi siya hangin,
but tunog po siya ng hangin. Okay? Yun po yung ugong na narinig nila sa verse 6. You see? Now, ito rin pala ay narinig nila. Hindi lang po pala yung mga mananampalataya. I think sinabi ko po mananampalataya lang. So I was wrong. So i-correct po natin yon. Yung mga ano din po pala, yung mga Hudyo sa iba't ibang lugar, narinig din po nila yon. Now, ito po ang dahilan upang magsilapit sila. No? Saan sila lumapit? Doon sa bahay, kung saan po nagtitipon-tipon yung 120. Now, narinig nilang bawat isa na nagsasalita sa kani-kanilang sariling wika. Now, dito po sa verse 6, iba po yung Greek word na ginamit. Sa verse 4, ang ginamit glossa. Ibig sabihin lengguwahe. Dito naman sa verse 6 na kani-kanilang sariling wika, ito po ay mula po sa Greek word na dialekto. Sounds familiar? Dialekto. Ibig sabihin, dialect. Kaya meron tayong English word na dialect. Ibig sabihin po, naiintindihan na mga salita. Okay? Naiintindihan na mga salita. Now, tandaan niyo po yan dahil mahalaga po ito para masagot natin yung tanong kanina na patungkol sa mga charismatic, no, and sa mga Pentecostals. Mamaya, sasagutin natin yan. Now, ano po yung naging reaction nila pagkatapos na narinig nila yon? Verse 7, sila ay nagtaka, namangha, at nagsabi, tingnan ninyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Yun yung reaction nila, ha? Ano? Nagtaka at namangha. And then nagtanong sila. Tingnan ninyo, hindi ba't mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Now, baka po maisip nyo na namangha sila kasi nagsasalita sila ng iba't ibang mga lengguwahe. Baka po yun po maisip nyo. Well, oo. Isa po yun sa dahilan. Ngunit, dito po sa verse 7, iba po ang dahilan bakit sila namangha. Hindi po dahil nagkapagsalita sila ng iba't ibang wika. Yes, that's part of it, pero hindi po yun yung main reason. Ano yung dahilan? Masasagot po natin yan kapag nalaman natin ano ang ibig sabihin ng sila ay mga taga-Galilea. Okay? Now, ano ba? Sino ba itong mga taga-Galilea? Now, kailangan natin maunawaan na sa panahong pong iyan, okay, ito pong mga taga-Galilea ay kilala po sila bilang mga tao na hindi edukado. Basta taga-Galilea ka, unlearned ka, uneducated person ka, wala kang alam, hindi ka edukado, at mababa ang estado sa lipunan. Okay? Yun po ang mga taga-Galilea. Kung atin pong babalikan yung pagtanggi ni Pedro kay Jesus, natatandaan niyo po yung itinanggi ni Pedro ang Panginoong Jesus. Basahin natin yung Matthew 26, verse 69 at 73. Samantala, si Pedro ay nakaupo sa labas ng bakuran, lumapit sa kanya ang isang aliping babae na nagsasabi, ikaw ay kasama rin ni Jesus na taga-Galilea. Then, 73, pagkalipas ng ilang sandali ay lumapit ang mga nakatayo roon at sinabi nila kay Pedro, talagang ikaw nga ay isa sa kanila. Listen, sapagkat nahahalata sa iyong pananalita. You see? There's something sa mga taga-Galilea. Alam nila na taga-Galilea ka, base dito sa verse, dahil sa pananalita ni Pedro. Okay? And isa pa, kung mapapansin niyo po dito, si Nathaniel, so John 1:46, tingnan niyo po anong sinabi ni Nathaniel. Sinabi sa kanya ni Nathaniel, mayroon bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazareth? You see? Sinabi sa kanya ni Felipe, halika tingnan mo. Now, saan po ba yung Nazareth? Now, kung nakaka-follow po kayo sa Bible study natin sa Luke, tama? Sa Luke, ang Nazareth po ay isa sa mga lungsod ng Galilea. Okay? At mababasa din po natin sa John chapter 7 verse 52, sila'y sumagot sa kanya. Listen, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Siyasatin mo at iyong makikita na sa Galilea walang lumilitaw na propeta. Okay? Now, makikita niyo po dito na mababa talaga ang tingin nila sa mga taga-Galilea.
Okay? Nagaya po ng sabi ni Nathaniel, walang mabuting bagay na maaaring manggaling sa kanila. You see? Even Nathaniel, one of the disciples. No? At ngayon, sa verse 8, punta tayo sa verse 8, naririnig nila itong mga taga-Galilea na hindi edukado, hindi magaling sa pananalita. Ano narinig nila? Nagsasalita ng mga sarili nilang wikang kinagisnan. You see, gaano sila ka, wow. Diba? Now, ngayon, mapapansin nyo po sa verse 8, na binigyan din po ng diin yung wikang kinagisnan. Diba? Wikang kinagisnan. Now, para po mas magkaroon kayo ng malawak na paglalarawan, ibig sabihin po nito, na hindi lang po yung popular na lengguwahe o dialect ang ginagamit sa mga bansang pinagmulan nila, kundi sa mismong lugar na kanilang kinagisnan. Naintindihan niyo po yon? Hindi lang po yung general na language yung ginagamit ng mga alagad, but pati din po yung lugar kung saan sila lumaki. Anong ibig sabihin nun? Para mas maintindihan nyo, bigyan ko po kayo ng example. Yung Bisaya. Ito, mga guest to Tita Bing. Di ba ang Bisaya, mula sa Visayas at Mindanao. Di ba? Now, ang Bisaya po, may iba't iba din po yung dialekto or lingwahe. Now, meron pong, and nakadepende yon sa bawat lungsod. For example, sa amin na mga Surigao noon, ang Bisaya namin is yung waray, waya-waya, gajud-gajud, ajaw-gajud na, gajud. Ganun po ang salita namin na Bisaya. Which is very different naman sa mga Boholanon, taga-Bohol. Iba yung Bisaya nila. Ano ba yung Bisaya nila? Wala dire, no? Wala dinhi. Mga ganon, no? Wala-wala. Ganon. Sa amin, waya-waya. Sa kanila, wala-wala. Now, meron din pong Cebuano. Iba din po yung Cebuano. Iba din po yung Dabawenyo. Iba din po yung Bisayang Bisaya. So you see, kahit ang Bisaya ng lengguwahe or dialekto, may iba't iba po yung pagkakaiba. Base sa kinagisnan nito. Yun din po yung sinasabi sa verse 8. Hindi lang yung Bisaya in general, but yung iba't ibang Bisaya na galing sa kinagisnan nila na lugar. You see, yun po yung naririnig nila. You see? Now, kaya isipin po natin, ang nangyari po na naririnig ng mga Hudyo mula sa iba't ibang bansa, hindi lang nila naririnig yung general language, na ginagamit po sa bansa nila, kundi po yung specific na dialekto sa lugar na kanila pong kinagisnan sa bansang iyon. Now, namangha po ba kayo doon? Ako nung pinag-aaralan ko to, I was so amazed. Sabi ko, wow, hindi lang pala yung general, but even the very specific one. Now, basahin natin yung 9 to 11 para makita natin. No? Sabi dito, ang mga Parto, at mga Medo, at mga Elamita, at mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, at sa Cappadocia,